Hello mga kaibigan, ako'y nagbabalik na naman, ang inyong lingkod, si Elise Mary Ernest. So ang tatalakayin natin ngayon is, maganda bang magtrabaho dito sa Kuwait? Ang sagot ko is, oo, maganda ang magtrabaho dito. Aside sa malaki yung rate niya, yung dollar rate niya, abundant yung pagkain niya, hindi tipid, may rest ka, sa ano ko lang, optional ko lang, pero hindi ko alam sa iba. Pero almost all the time, in generalized, talagang maganda dito kasi nga, yung palitan ng pera, mataas. So kung magsasahod ka ng 130 na starting ngayon, malaki-laki na rin yun. And then, ang nakakaganda is, may ano siya, may increase ng salary kada tapos mo ng contract 2 years, so mag-i-increase siya ng salary. And then, ang nakaganda dito is may off every 1 month. Pero mas maganda nga doon, sabihin natin maganda doon sa Asian countries, kasi every week sila mag-o-off. Nakaganda kasi na hindi ka laging nag-o-off, nagdi-day off, is makapag-ipon ka ng maraming pera, less gastos, and full of ipon. Siya masyadong maselan. Depende siguro sa amo kung makakapunta ka ng sobrang arte na amo, pero not all the time. And I think sa opinion ko, kaya may namamatay, may pinapatay, may hindi magandang nangyayari sa kanila, is siguro kung nagagalit yung amo, is kinokontradict nila. Ang dapat kasing gawin natin mga guys, is habaan natin yung pasensya natin. More on patience tayo kasi hindi natin alam yung ugali nila, hindi natin alam yung isipan nila. Kasi nga, nandito tayo sa lugar nila, andito tayo sa bahay nila, so tayo yung mag-a-adjust at hindi sila. So kung ano yung utos nila, sundin natin para walang problema, di ba? Kasi doon mag-aano yung problema, doon mag-i-escalate. Doon lahat na magsa-start na yung amo mo na mag-hatred na sa'yo, may sama ng loob, kaya laging galit sa'yo, kaya yung iba laging nagsusumbong na pa-rescue ako dito, ganito, kasi siguro is matapang din yung kabayan natin, ganun. Pero not all the time ha, hindi naman lahat. Ano ko lang, yung ina-ask ko lang sa maraming tao, nag-crowdsourcing ako, bakit ganito, ganyan, sa mga nakilala ko, na yun nga, sumasagot-sagot sa amo, may nagawa silang malaking kasalanan, may bawal na ginawa sila na hindi karapat-dapat, hindi katanggap-tanggap ng amo, yun. So, another thing is, ang kinaganda dito is, may Ramadan. Sa Ramadan kasi, yung nag-iiba yung status ng time natin, kung anong oras tayo matutulog, anong oras tayo magtatrabaho, 'di ba? Kasi for me, mas gusto ko pa mag-Ramadan kasi alam niyo kung bakit. Madidelay yung wake up ko kasi hindi ka mai-stress. Hindi ka ma-full force na gigising ng maaga, 'di ba? Gigising ng maaga para mag-prepare ng breakfast. Most of the time kasi dito, nape-pressure ako kasi lalo na sa umaga, kailangan ko talagang gisingin yung alaga ko ng 6 sharp. 2 yan sila. And yung isa is, nasa 20 plus na, I think 24 na, tapos may trabaho. So kailangan kong gisingin after magpa-steam ng damit niya, and then pagkatapos mag-prepare ng breakfast niya, and then may isang high school pa, na kailangan talagang gisingin ng maaga kasi hindi daw siya nagigising kahit may alarm. Doon ako medyo parang na-i-stress sa totoo lang, na yung gustong-gusto mo pa talaga sanang matulog pero kailangan mong magising in full force kasi trabaho mo yan, 'di ba? Bawal kang magreklamo kasi naghahanap ka ng pera, andito ka, sinasahuran ka. So yun, kailangan mong tiisin. Pero ang nakaganda lang dito sa Kuwait, guys, is yung pagkain is anytime
Maganda din kasi dito sa Kuwait guys is marami kang makain, pwede kang magluto ng rice in the morning, and then feel free ka magluto ng ulam, pwede kang pumunta ng labas, bumili ng pagkain, bumili ng ulam, yung ganun. And then, yung work time lang dito is hindi maselan. Sa amo ko kasi is hindi masyadong masilan, basta't may ano ka lang, nag-work ka lang kung ano yung utos nila, sinusunod mo agad. Yung paglaba, pagplancha, paglinis ng room nila, yun yung talagang importante. Paglilinis sa araw-araw, hindi talaga mawawala, lalo na yung pagva-vacuum. Gusto kasi nila guys, yung malinis. Pero hindi ko nila lahat kasi may mga kilala ako, mga kaibigan ko na alternate sila naglilinis, hindi araw-araw. Like once a day, twice a week, thrice a week, ganun. Pero dito sa amin is everyday talaga, daily. Pagva-vacuum, pagmamap, daily yan. Pati pag lilinis ng kwarto nila, daily talaga yan. Sa amin lahat, as in. Sobrang pagod, pero kakayanin. Sa totoo lang, sakit na nandito ko, oh. Yung braso ko. Pero kailangan nating lumaban, guys. Kasi nga, andito tayo. Ang hirap pala ng OFW, no? Yung trabaho ka ng trabaho, pero wala ka pa rin naiipon. Pag may naiipon ka, hindi mo alam saan na yung pera. Bakit wala? Bakit ganito yung pera na ipon mo? Pag makuhanan mo lang, wala na. Diba? Naranasan nyo yan? Ganun yung nangyari sa akin. Yung binigyan ako ng tatay ko ng 300 KD. Bigla-biglang nawawala, guys. Pero yung sinusumada ko, ito pala, summarize ko lahat ng ng mga gastos ko, andito. Doon pala tayo magagastusan, guys, sa luho natin. Kaya ngayon, cut out ko na talaga yung luho, guys. I swear. Talaga, as in, kasi ang sakit sa ulo, yung lagi kang nag-iisip, stress ka na, tapos nag-iisip ka na naman kung bakit ganito, tapos may estudyante ka pa na kapatid mo na kailangan pang tustusan, ganito, boarding house, tuition. So, di ba ang hirap? Kaya talaga ako nagsusumikap kasi ako lang yung breadwinner ng family, wala na yung papa ko, wala na yung mama ko, so kailangan ko talagang i-help yung mga kapatid ko. Thank God yung isa nakapagtapos na at tatalakayin natin yan sa next video natin. So, yun lang guys, ang ko lang sa inyo. Maganda dito sa Kuwait kasi number 1, malaki yung palitan ng dollars. Number 2, feel free to eat foods, kahit anong gusto mo, magluto. Number 3, makagala ka daily kung gusto mo, may emergency kang puntahan sa Jamia, sa palengke, may bibilhin ka. And number 4, ang nakaganda dito is once a month lang yung off. So, makakaipon ka. So, kung may plano kayo mag-apply ng Kuwait, dito na, halina kayo. Hindi naman lahat masasama dito. Okay? Goodbye and God bless. Thank you for watching, guys.